Kuya T, ang lakas ng hangin. Paano kung tanggayin ng hangin yung yero? Direktang mapuputol ang lubid nating dalawa. Magkakadurag-durog tayo. Kumapit lang ng mahigpit, walang mangyayari. Pagkatapos nito, kumpleto na ang pambayad sa heart bypass ng nanay ko. Kuya T, kung bumagsak yung ranch hood, lahat na nasa ilalim ng kalsada. Sino? Kaya nga nagbayad siya ng malaki para sa emergency. Bilisan natin. Oh, nakasampa ka na ba sa ganoong kataas na pedal sa gitna ng bagyo? Wala pa akong nasampahan na mas delikado kaysa rito. Bakit hindi ka natatakot? May silbi ba ang tako? Kailangan pa ring umakyat. Umihip na naman ang hangin. Ang likod na bahagi ang pinakamadaling tamaan ng hangin. I-lock mo ng maigi. Kuya T, ipinagpapalit mo talaga ang buhay mo para sa pera. Boss Kayan, tapos na ang emergency reinforcement. Naalis na ang panganib. Mabuti, kapatid. Marami akong nilapitan na construction team, pero walang nangahas umakyat. Ikaw talaga ang maasahan. Sa anak ko na lang kayo magpabayad. Sasabihin ko sa kanya na i-transfer ang pera. Pwede bang bayaran ng buo ang 400,000 ngayon? Malapit lang siya. Darating siya sa loob ng 20 minuto. Ikaw si Zauti. Ang napagkasundo namin sa tatay mo ay 400K. Master Kian, sobrang lakas ng hangin kanina sa taas. Alagang delikado. Halos maputal na ang lubid ni Xiao Wu. May nagtanong ba sa'yo? Na-transfer na ang pera. I-accept mo na. Anong ibig sabihin nito? Proof of payment yan. Hindi mo ba makita? 400K naging 250. Hahaha, ano ba yan? Joke lang. 2 tornilyo lang, 400K pa. Emergency rescue to sa panahon ng bagyo. Kung hindi namin pinatibay yung ranch hood at nahulog, isasara ang tindahan ng tatay mo. Huwag mo kong tinatakot. Umigil na nga ang hangin. Nakabitin pa rin na maayos yung ranch hood. Anong proof mo na mahuhulog to dati? At tawagin mo ang tatay mo. Kausapin ko siya ng personal. Amy, wala siyang oras para sa'yo. Bukod pa rito, sumusunod kami sa market rate. Standard na bayad sa kontrata. 250 sa isang araw. Hindi na tumaliit. 250, ha? Tandaan mo to. Ayusin ko tong utang nato ng maayos. 400K naging 250. Tinitingala niya tayong mga pulubi. May video tayo. Tignan natin kung paano siya makakatakas. Hanapin natin siya. Tara. Nasira ang bisagra ng pinto. Ibabawas yan sa sahod mo. Hindi ako naghahanap ng gulo. 400,000 yan. Xiao Zhao, hindi ba binayaran ka na ng anak ko kahapon? 250 lang yon. Ayan, tama yan. Mga kabataan, dapat praktikal sa trabaho. Nagsisigaw ka ng 400,000 dito. May kontrata ba? May selyo ba? Sa ganitong trabaho, buhay ang nakataya sa emergency. Laging usapan lang ang basehan. Sinisira mo ang patakaran. Ang patakaran ay gawa ng boss. Hindi na mga manggagawa. Para makatipid sa crane, pinapabuwis mo ang buhay ng mga manggagawa. Ngayon natapos na ang emergency, pagkatapos makuha ang gusto, iwanan na lang. Huwag mo kong binibintangan dito. Kahapon, umakyat ako sa bubong. Ikaw na walang hiya ka. Naglagay ka ng expansion bolt. Binasag mo ang load-bearing wall ko. Isang malaking bahagi. Sinira mo ang pangunahing pedal. Para yan mahanap ang punto ng bakal na sumusuporta. Security Chief, dalhin mo ang ilang tao dito. May nanggugulo, palayasin nyo. Bilisan mo, lumabas ka. Kung hindi, gagamitan ka namin ng puwersa. Sig. Kian man kang. Hindi pa tapos ang laban na to. AMEA, walang alam sa kamatayan. Ang pulubi na yan, naglakas loob pang takutin ako. Ang ganitong klase ng tao na tinatrato na parang aso, masakit yan, di ba? Masakit yan, di ba? Sino ka? Ako si Zhao Kun. Mula sa Changkun Property Group dito sa syudad. Kahapon ng hapon, ang pag-aayos ng panlabas na pader sa ika-negatibo, 4 na palapag. Napanood ko lahat. Nanonood ng katatawanan. Nanonood ako ng isang tunay na lalaki. Ito magnitude na hangin, nakabitin, bulag na pagkabit ng tornilyo. Dito sa syudad, ang mga nagatrabaho sa AAS, hindi man 1,000, siguro 800. Ang tapang at galing mo, kakaiba. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Tutulungan kitang mabawi ang 400,000 na yan. Bakit naman? Dahil kay Kian Man Kang, ang gusaling yon, nasa ilalim ng pamamahala ng property ko.
Dahil kaya kong gawin na kahit isang dahon ng gulay, hindi makapasok sa bulok na restaurant na yan. Ano ang pakay mo? Ang kumpanya ko, kailangan ng taong handang sumugal ng buhay. Isang high altitude operation supervisor, 20,000 na sahod, plus komisyon sa pag-ayos. 20,000 na sahod, plus komisyon sa pag-ayos. Magtrabaho ka sa akin. Tutulungan kitang mabawi ang perang yan. Walang kontrata, walang recording, hindi yan kayang hawakan ng pulis. Aano mo gagawin? Para sa mga bastos, gumagamit lang ako ng legal at sumusunod sa batas na paraan. Hintayin mo ang tawag ko bukas. Ang 250 pesos na yon, inadagdagan ko ng 4 na zero. At ipapahatid ng may paggalang sa'yo. Gulo sa kusina. 3 seafood chiller, lahat patay. Daan-daang kilo ng Australian lobster, lahat lumulutang na. Nasaan ang backup generator? Ibalik nyo ang kuryente. Walang gasolina. Inapakuha ko kanina ang diesel sa underground parking. Pero lahat ng fire shutter door, nakakandado. Hindi makababa. Tawagan mo ang property management. Ano ba talagang gusto ni Zhao Kun? Boss Kian, magandang araw po. Changkon Property Group Customer Service Center po ito. Bilisan nyo, pumunta kayo rito. Lahat ng mahigit 200 customer ko sa first floor, umalis na. Paumanhin po, Boss Kian. Ayon po sa Article 31 ng Property Lease Agreement, ang inyong tindahan po ay nagbago ng load-bearing wall at main exhaust duct nang walang pahintulot. May malubhang panganib po ito sa sunog. Para po masiguro ang kaligtasan ng buong gusali, simula po ngayon, ipapatupad po namin ang compliant power disconnection sa inyong tindahan. At pansamantalang pagsasara para sa pag-aayos. Pero di ba maayos naman nakakabit ang ranch hood? Anong pinagsasabi mong binago ang load-bearing wall? Isang hamak na aircon technician lang ang gumawa niyan. Sinira niya lang yan sa pagkakabit ng tornilyo. Ang resulta po ng pagsusuri ay inilabas ng profesional na departamento. Ang notice of rectification po ay naipadala na sa inyong email. Pakitingnan po. Anong nangyayari? May natanggap kaming report mula sa isang mamamayan. Yung oil separator ng restaurant nyo, matagal nang sobra-sobra ang discharge. Direktang dumadaloy sa drainage ng munisipyo. May 7 araw kayo para magsara at mag-ayos. Kung hindi, babawiin ang business permit nyo. Apos na. Wala na tayong lahat, pa. Sino ba ang gumagawa nito sa atin? Kahit may problema sa waste disposal, dati multa lang, tapos na. Bakit ngayon, seryoso na lahat? Boss Kian, mahirap ang negosyo, di ba? Ang pera ng mga manggagawa, may pwedeng hindi bayaran at may hindi. Bilang isang concerned citizen, naibigay ko na sa Environmental Protection Bureau ang kumpletong ebidensya ng sobrang discharge mo. Hulaan mo, yung 600 pound na bakal na hindi nakapatay ng tao. Itong mga legal na multa ngayon, kaya kakayang patayin. Si Zhao Ti. Yung mahirap na nagkakabit ng tornilyo. Humingi ng tulong kay Zhao Kun. Hindi tayo pwedeng sumuko. Kung magsara tayo ng 7 araw, plus ang lugi sa seafood at penalty, milyon-milyon ang mawawala. Hindi ba ikaw ang dahilan? Ikaw na walang kwenta. 250. Para makatipid ng 400,000, ginulo mo si Zhao Kun, ang malaking tao. Kuya Zhao. Lahat ng pagkakamali, kasalanan ito ng aking walang kwentang anak. Hindi ka pa ba hihingi ng tawad kay Kuya T? Kuya T, pasensya na po. Maliit ang tingin ko sa tao. Old Kian, ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Hindi ka lugi sa 450,000 na ibabayad mo. 400,000 ang napagkasunduan. Ang natitirang 50,000 ay galing sa puso ni Boss Kian. Para sa panggastos sa nutrisyon ng nanay mo. Tama, panggastos sa nutrisyon. Ito ang aming taos pusong kaloob. Zhao Ti, kunin mo na ang pera. Basta pirmahan mo lang itong kasunduan sa pag-ayos. Pirmahan mo lang. Papatunayang ang panganib sa ranch hood ay tuluyan ng naalis. Naalis na ba talaga ang panganib sa ranch hood mo? Hindi ba nilagyan na ng tornilyo? Yung 2 tornilyo sa labas, hindi tatagal ng 1 taon yan. Zhao Ti, anong ibig mong sabihin? Kung hindi ka pipirma, paano ko ipapaunsil kay Boss Zhao ang restaurant? Ang kukunin ko, ay ang bayad sa trabahong pinagbuwisan ko ng buhay kahapon. Hindi pwedeng kulang ni 1 sentimo. Pero hindi rin ako hihingi ng sobra. Ayoko ng panggastos mo sa nutrisyon. At hindi ko pipirmahan ang kasunduang ito na labag sa konsensya. Ang kapalaran ng restaurant, problema nyo na yan ni Boss Zhao. Pero sa linya ng kaligtasan, mas mahalaga ang buhay kaysa sa pera. Hindi ko pipirmahan ang ganitong klaseng kasunduan. Boss Zhao, tingnan mo siya. Old Kian, nakita mo na, di ba? May mga tao sa mundong ito na mahina ang loob, pero hindi mo sila kayang baluktutin. Naibigay na ang notice, kaya mag-stop operation ka ng maayos. Walang silbi ang kahit anong pirma mo. Ako, si Zhao Kun, nakaupo rito ngayon, hindi para tulungan kang itago ang kapabayaan mo. Nandito lang ako para ang magiging manager ng engineering department ko ay makaganti sa ginawa mo. Zhao Ti, malala na ang nanay mo. Anong nangyari? Kaninang umaga, maayos pa siya. Bigla siyang inatek na matinding heart failure. Bumaba ang oxygen niya sa 40. Bilisan mo, magbayad ka na sa cashier.
Kailangan siyang operahan agad. Kung hindi siya abot ng kalahating oras. Ibigay mo lahat ng 400,000 cash. Gamitin agad ang pinakamagandang makina. Zhao Ti, hindi na ito tungkol sa pera. Kakatapos lang magbigay ng diagnosis ni Yarli. Ang mga kagamitan dito, hindi kayang gawin ang ganoong kamahal na heart bypass. Kahit ilagay sa makina, 3 araw lang ang itatagal. Kung gayon, ilipat sa ibang ospital. Wala ng oras. Ang isang biyahe sa state hospital na may special ICU, abot na ng mahigit 100,000. At kailangan pang maghintay ng kalahating buwan para sa appointment ng espesyalista. Kahit ibuhos mo lahat ng 400,000 mo, hindi pa rin sapat yan. Huwag kang magwala, ospital ito. Zhao Kun, Si Zhao Kun ako, Director Zhang. Ay naku, Boss Zhao. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Ang nanay ng kaibigan ko, nasa emergency sa First People's Hospital. Kailangan ng heart bypass dahil sa heart failure. Agad mong ipadala ang pinakamagandang kagamitan. Paliparin mo rito ngayong gabi. Boss Zhao, naipadala na po ang mga transfer vehicle. At nakabakasyon po ang lahat ng eksperto. Resulta lang ang gusto kong marinig. Sa loob ng 1 oras, kung hindi ko kayo makita, ang team ni Director Su mula sa Provincial Hospital, ang inyong bidding para sa property management ng bagong hospital building sa ikalawang kalahati ng kaon, ay mawawalan ng saysay. Naiintindihan ko po. Agad kong kukordinahin ang team ni Director Tsu. Alis sila pagkatapos ng 0 minuto. Ang private room at ang bayad sa operasyon ni Director Su, abot sa 700,000 ang minimum. May 1,000,000 sa card na ito. Ang password ay 6 na 8. sinigurado mo na, di ba? Ang 400,000 ko ay hindi makakapagligtas sa nanay ko. Matagal mo nang sinuri ang medical records niya. Isang negosyante, hindi gumagawa ng transaksyon na walang kasiguraduhan. Kung kaya kong bilhin ang buhay ng nanay mo, kaya rin kitang bilhin. Zhao Ti, ikaw. Gaano karuming trabaho ang gusto mong ipagawa sa akin para sa 1,000,000 ito? Maruming trabaho. Hindi. Ang gusto ko, gawin mo ang pinakamalinis na trabaho. Changkun Property Group, naghahanap kami ng taong handang ipaglaban ang kalidad ng trabaho, kahit buhay ang kapalit. High Altitude Supervisor. Ang gusto ko sa iyo ay yung pagkabit mo sa ika-negatibo, 14 na napalapag noong bagyo, at ang katigasan mong hindi bumitaw. Lumipat kayo. I-activate ang Heartlung Machine. Mag-report sa headquarters bukas ng Shamyem. Huwag mo akong ipaghintay. Matagumpay ang heart bypass. Nakalpas na siya sa pintuan ng kamatayan at mahigpit na hinila pabalik sa buhay. Salamat din sa kagamitang pang-emergency ni Boss Zhao. Isa lang yan sa buong probinsya. Binayaran na rin niya ang lahat ng hospital bill. Salamat, Doc. Changkun Property Group Supervisor ng High Altitude Engineering Dep. Zhao Ti. Hindi tama to, may mali talaga. Ang lakas ng hangin sa ika-negatibo 33 palapag, yung keel, expansion bolt, at steel frame na to, yung mga welding points, hindi aabot sa 60 megapascals ang tensile strength. Peking-peking ang data sa blueprint na to. Kuya T, gising na ba si tita? Hindi pa. Bantayan mo siya ng mahigpit dito. Kuya, saan ka pupunta? Hindi ba nagpa-leave ka kay Boss Zhao ngayon? Pupunta ako sa trabaho. Anong gagawin mo doon ngayon? Kailangan kong ayusin ang delikadong sitwasyon. Kung hindi ako agad pupunta doon, ang mga tangang yan na puro papel lang ang alam, ay magdudulot ng 10 beses na mas malaking kaso kaysa kay Kian Mankang. Hindi kami bababa ng walang tali, hinding-hindi. Sa lakas ng hangin gayon, liliparin tayo na parang saranggola. Kung sino ang gustong bumaba, siya na lang. Ang 33 ari floor, sa ibaba ay pedestrian street. Ang kortinang peder na yan, ang basag na salamin ay kasing laki ng isang buong peder. Sa ganitong panahon, papababain mo ang mga kasamahan para tanggalin yan? Hindi ito pag-ayos ng problema, ito ay pagpapakamatay. Hindi ito pag-ayos ng problema, ito ay pagpapakamatay. Hindi ba't ito ang bago nating supervisor na galing sa labas? Ano? Pinadala ka ba ni Boss Zhao para manguna sa laban? Ang silangang bahagi ng 31 SD floor, 140 square meters ng hidden frame glass ay basag lahat. Bakit hindi kayo bumaba para ayusin ang panganib? Bulag ka ba? Ang lakas ng hangin, siguro 6 na antas. Ayon sa regulasyon ng high altitude work, kapag 5 antas ng hangin pataas, pwede nang tanggihan ang emergency repair order. Kami ay mga manggagawa, hindi kami nagbebenta ng buhay. Bagong upo ka pa lang, gusto mo nang magpakitang gilas. Huwag mong gamitin ang buhay ng mga kasamahan para lang sa ambisyon mo.
Kung matapang ka talaga, ikaw na lang ang bumaba. Dahil lang sa may dala kang bag, akala mo na special forces ka na? Anong gusto mong gawin? Kung gusto mong kumilos, pakinggan mo ko. Ang main lock mo. Ang main lock mo, ang spring ay barado, at hindi pa nakasara ng maayos ang pangalawang safety buckle. Ito ang tinatawag na safety procedure sa high altitude work. Ako, hindi ko napansin kanina. Ang figure 8 knot mo, ginawa mong dead knot. Kapag may bigat, hindi mo yan matatanggal. Kapag nagkaroon ng emergency at kailangan mong putulin ang lubid para makatakas, maghihintay ka na lang na mabitay sa ere. Kung takot ka sa malakas na hangin at takot kang mamatay, okay lang yan. Pero sasabihin ko sa inyo, ang takot sa kamatayan ay hindi dahilan para pabayaan ang inyong kagamitan at lumabag sa safety procedures. Dahil tinanggap na natin ang trabahong ito at nakakabit na tayo sa lubid na to, ang buhay natin ay para sa mga kasama at ang nasa ibaba ay para sa mga tao. Pwede kayong hindi magtrabaho, pero ang mga patakaran, hindi pwedeng labagin. Ngayon, ako lang ang bababa. Manatili kayo sa itaas at manood ng mabuti at matuto. Zauti, ang safety rope mo masyadong luma na. At sa ganito kalakas na hangin, hindi mo man lang mahahanap kung nasaan ang salamin. Suriin ang counterweight. Hilahin ang lubid at higpitan. Zauti, masyadong delikado. Hindi puwede, Zauti. Basag ng salamin na yan. Sa ganitong critical na sitwasyon, sa sandaling hawakan mo yan ng suction cup, ang matinding pagkakaiba sa presyon ng hangin ay agad na magpapabasag sa salamin. Huwag na huwag mong hawakan yan. Walang suction cup. Hawakan mo ng kamay. Basag na salamin yan. Makinig kayo diyan sa taas. Sa loob ng 0 segundo, babasagin ko to. Agad kayong humawak ng mahigpit at hilahin nyo ang hawakan ng buong lakas. Huwag nyo akong hayaang tangayin ng hangin papasok sa gusali. Baliw ka. Baliw na baliw ka. Higpitan ang pangalawang lubid. Hila. Hilahin nyo ng buong lakas. Anong tinitingin-tingin nyo diyan? Mga bulag ba kayo? Yung mga hindi nakakabit ng maayos ang metal safety lock kanina. Tanggalin nyo lahat at itali ulit. Kung sino man ang maglaro sa mga patakaran, ako mismo ang magtatapon sa kanya mula sa 33 ari floor na to. Zauti, anong ginagawa mo? Pangunahing load-bearing kill yan. Manahimik ka. Zauti, anong ginagawa mo? Pangunahing load-bearing kill yan. Manahimik. Kuya, anong nangyari? Tapos na ang trabaho. Palabasin ang lahat sa row of to. Palabasin. Pero may ilang tornilyo pa sa exhaust vent sa ibaba na hindi pa nakakabit ng maayos. Hindi na kailangan. Old Chen, dalhin mo ang mga kasama at lumikas kayong lahat. Walang may iwan sa gusali. Zhao Kun, ito ba ang kalidad na sinasabi mo? Zauti, ano ang ibig mong sabihin? Ano to? Ang patay yan. Kanina, sa glass curtain wall sa ika-33 floor, sa load-bearing keel, ito ang hinugot ko. Malinaw na problema sa kalidad ng konstruksyon. Sinabi ko na sa'yo na ayusin yan. Ganitong maliit na bagay, kaya mo pa umarte na parang asong galit at pumasok sa opisina ko. Maliit na bagay, tumingala ka. Yung korona sa tuktok ng gusali mo. Yung malaking steel frame na pampalamuti lang, 15 tonelada ang bigat. At yung base na sumusuporta sa 15 toneladang steel frame na keel. Gawa sa ganitong klase na paghinawakan, mababasag, mababang kalidad na cast iron bolts.
Ano ang gusto mong sabihin? Noong panahon ng konstruksyon, hindi lang sila nagtipid sa materyales, kundi puro peking gawa. Ito ang data na kinuha ko kaninang hapon gamit ang ultrasonic metal detector, na resulta ng pagsukat ko. Gusto mo bang tingnan? Sa lakas ng hangin sa taas, ang keel na to, ang tensile strength nito ay hindi umaabot sa 60 megapascals. Nasa maximum na ang metal fatigue nito. Hindi pa nga naaabot ang pinakamababang pamantayan ng bansa noong nakaraang taon. So what? Ano? Ngayong gabi, naglabas na ang City Meteorological Station ng babala para sa malakas na bagyo at cyclone. May bugso ng hangin na aabot sa level 12. Ang corona mo na yan ay hindi talaga kakayanin ang lakas. Kung guguho ang steel frame na yan ngayong gabi, mababaklas ang bubong ng ika-negatibo 33 palapag. 12 ng toneladang lumang bakal ang babagsak sa mataong downtown area sa ibaba. Zauti. Ano to? Ito ay isang nangungunang third-party testing agency sa industriya ang naglabas ng Joint Acceptance Report. Dito, malinaw na nakasulat, itim sa puti, na ang karagdagang steel structure sa puktok ng gusali ay may sapat na wind resistance level at ang safety redundancy ay pasok sa pamantayan. Sa tingin mo, sa pagguhit lang ng piece sa papel, mabubusog ka na. Fake ang data sa papel. Pek, may selyo yan ng mga eksperto mula sa Design Institute. May pirma yan ng mga senior appraisal expert. Ito ay legal na patunay na inilabas ng gobyerno. Tapos sasabihin mong Kung ayaw mong maniwala, ikaw mismo ang pumunta at subukang kalasin ang mga tornilyo na yan. Nandito ang data ng carbon analyzer ko. ano ba ang silbi ng data mo? Ikaw na hindi nakatapos ng high school, na nakabitin lang sa ere at gumagawa ng mabibigat na trabaho, makikipagtalo sa akin na boss ng isang listed group. Huwag mo akong tuturuan ng structural mechanics at metal fatigue. Ang binayaran ko ay ang kamay mo, hindi ang bibig mo. Ang design ng building na to ginawa ng foreign team. Ang construction ang pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa lungsod ang gumawa nito. Akala mo ba magkakamali sila ng ganyan kababa? Nasa harap mo na ang katotohanan. Hindi nagkakamali ang kinakalawang na bakal. Normal na wear and tear lang yan. Kahit na nag-cut corner sila, kaya pa rin ng safety margin. Zaukon, hindi pwedeng may matira sa building na to ngayong gabi. Kailangang i-block agad ang commercial street sa baba. Bago pa dumating ang malakas na hangin, agad na i-relieve ang stress points sa paligid ng steel frame. Gawin ang emergency cutting para sa pressure relief. Ito na lang ang solusyon. Hahaha. Demolish. Ang landmark na binuo ko ng tens of millions. Alam mo ba? Sino ang darating bukas ng umaga? Bukas ng umaga, ang top investment team ng multinational conglomerate ay pupunta mismo sa trade center para sa inspection at sagning. Pipigilan mo ako ngayon. Papatayuin mo ang bubong at isasara pa ang kalsada. Gusto mo bang makita ng mga foreign investors ang kalokohan ko at direktang mag-collapse ang grupo ko? Ganun ba? Mas mahalaga ba ang buhay kaysa sa pride? Zaukon, iniligtas mo ang buhay ko. Hindi ko yan nakakalimutan. Kaya ngayon, nandito ako para payuhan ka. Ito ay para suklian ang kabutihan mo. Ngayon, tawagin mo ang lahat ng departamento. Maghanda tayo para sa pag-aayos. Ayoko lang makita kang umunta sa maling landas. Kung ipipilit mo yan, sa natitirang buhay mo, wala ka ng pagkakataong makulong. Zauti, huwag mong isipin na dahil binigyan kita ng magandang pakikitungo, ay pwede mo na akong apakan at turuan kung ano ang gagawin. Ngayong gabi, lahat ng security guard ay dapat manatili sa kanilang pwesto. Ang building ay dapat gumana ng normal. Ang inspeksyon at paggirma ng kontrata bukas, dapat walang anumang aberya. Kung sino man ang magkakalat ng sismis at magdulot ng gulo sa panahong ito at hadlangan ang normal na operasyon ng building, sisiguraduhin kong hindi na siya makakakuha ng trabaho sa syudad na ito habang buhay. Kung kaya kitang itaas, kaya rin kitang ibaon sa putik. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Saan ka pupunta? Bibili ako ng pinakamatibay na pangunahing lubi dahil kapag gumuho ang sira-sira mong building, kailangan kong mag-iwan ng paraan para makaligtas ako. Zauti, nasaan ka? Nasa baba. Hindi ba pinapaalis ko na kayong lahat? Umalis na kami, pero sa basement at equipment room. Mayroon pang mahigit 10 security guard na night shift at mga cleaning lady. Hindi ba sinabi ko sa group chat na umalis na kayo? Wala ring silbi, sabi ni Boss Hao. Napakahalaga ng inspection bukas. Kailangan may maiwan para magbantay. Mag-pump ng tubig at mag-check ng kuryente. Magbibigay daw siya ng overtime pay. Hindi namin inakala na ganito kalakas ang hangin ngayon. Lahat ng automatic doors sa ground floor, na-lock dahil sa brownout. Old Chen, tumawag ka agad ng pulis. Tumawag na, pero ang buong main road,
balado ng mga punong natumba. Ang bumbero, pinakamabilis na 40 minuto pa bago makapasok. Old Chen, tumawag ka agad ng 911. Pero ang buong main road, balado ng mga punong natumba. Ang bumbero, pinakamabilis na 40 minuto pa bago makapasok. Boss Zhao, ang pinto sa ground floor, na-stuck. Ang electrical bot sa rooftop, nag-aapoy. Takbo na. Tama si Zauti. Puro papel lang pala to. Boss Zhao, umalis na tayo. Kung hindi, guguho na ang bubong. Boss Zhao, binaha ang basement. Lahat ng high voltage wire, nakababad sa tubig. Ayaw mag-trip ng main breaker. Kung magpapatuloy ang pagtagas ng kuryente, lahat tayo dito sa basement, makukuryente. Ano? Hindi automatikong pinutol ng backup generator ang main breaker. Wala ako. Sirang-sira na ang automatic breaker. Puro spark sa lahat ng dako. Abot na sa bukong-bukong ang tubig. Tulong. Ako ang may kasalanan sa kanila. Zhao Kun, huwag ka nang mag-alala. Bumaba ka na. Nasaan ang main breaker? Nai-pull down na. Wala ng kuryente. Hindi naman pala ako ganun kasama. Tulong. Sino ang kutulong sa akin? Zhao Kun, kapit lang. Buhay pa ako. Huwag kang masyadong magsaya. Zauti, anong ginagawa mo? Umasok ka dito. Kung papasok tayo diyan, lahat tayo madudurog. Bilisan nyo, tawagan ng pulis at iligtas ang mga tao. May pamilya ba si Zauti? Ako ang pamilya ni Zauti. Ako ang kuya niya. Kumusta na doon? Sobrang pagduugo na nagdulot ng hemorrhagic shock. Dagdag pa ang matinding compression injury ng pasyente. Siya ay may napakabihirang negative type of blood. Ibig sabihin, panda blood. Ang ilang bag ng dugo sa blood bank ng ospital. Kagabi lang ginamit sa pagliligtas sa bagyo. Naubos na lahat ng dugo para sa ibang pasyente. Ang matinding pagdurugo ay abutin ng 1 oras. Hindi niya kakayanin yan. Kunin niyo ang dugo ko. O type ako. Boss Zhao, ordinaryong o typo kayo. Hindi po pwedeng ibigay sa panda blood. Bibigyan ko kayo ng pera. 10 milyong piso, sapat na ba? Maghanap kayo ng dugo para sa akin. Hindi po ito tungkol sa pera. Doktor, re-negative type o blood po ako. Kunin niyo ang dugo ko. Old Tian, bakit ka nandito? Halika, pumasok tayo sa blood extraction room. Maghanda para sa mabilis na pagtutugma. Nabasa ko lahat ng balita kaninang umaga. Maaga akong nagtanong-tanong. Dinala daw si Kuya Zhao dito para iligtas. Hindi ako pumunta dito para lang suyuin ka para sa negosyo ko.
Kung hindi dahil sa malakas na hangin noong nakaraang araw, si Kuya Zhao, sa 14 na TA floor ng restaurant namin, sa Ranch Hood, mahigpit niyang ikinabit ang 2 tornilyo. Kung hindi niya ginawa yon, sa lakas ng hangin kagabi, 12 grade na hangin, kung nahulog ang Ranch Hood na yon, sa mga taong nasa ibaba, sigurado, kasama ako sa mga mamamatay. Si Zhao Ti ang malaking tagapagligtas ng pamilya ni Old Qian. Walang sinuman ang makakapagpabayaan sa kanya. Kalahating buwan na. Sa wakas, nakalanghap na rin ng sariwang hangin. Nga, tingnan mo, ang ganda ng sikat ng araw. Ma, kaya ko nang maglakad mag-isa. Manahimik ka. Kapag gumalaw ka pa, papaluin ka ni Mama. Ay, sige na. Nandito na. Hahaha. Ay, Boss Zhao. Tingnan mo, Boss Zhao, bilis, bilis. Kuya Zhao, Per. Ngayon ang labas ng ospital ni nanay. Aaraw din ng check-up mo, bata ka. hahatid kayo ni Kuya pauwi. Kuya T, Nanay, hello po. Ang restaurant ay na-renovate na at sumusunod na sa regulasyon. Ngayong tanghali, ako mismo, si Old Qian, ang magluluto. Tijan High Altitude Special Security Co., LT. Ang legal representative ay si Zhao Ti. Kuya, ito. Lahat ng murang kontrata ng Changkun Property. Para sa high altitude outsourcing, pinunit ko na lahat. Simula ngayon, may 4% kang share sa bagong kumpanyang ito. Lahat ng mga kapatid ni Old Chen ay sa iyo na. Lahat ng pag-aayos ng exterior, lahat ng inspeksyon ng load-bearing wall, ikaw, si Zhao Ti, ang masusunod. Kapag sinabi mong itigil ang trabaho, ititigil. Kahit pa ang pinakamataas na pinuno ang dumating, papatigilin ko siya. Noong unang panahon, sa mga bakal na hawla na ito, parang langgam lang ako na tinatangay ng hangin. Pero ngayon, sa wakas, gamit ang aking tibay at safety rope, nakamit ko ang sarili kong kalayaan. Kumpleto na ang signature braised pork. Pinapaalala ni Lola Zhao, bawasan ang asukal. Kuya T, itong unang baso, para sa'yo. Dati, wala akong kwenta. Mula ngayon, ang panlabas na seguridad ng aming restaurant, lahat ay ipagkakatiwala ko sa'yo at sa mga kasama mo. Bata ka, dapat matuto ka kay Kuya T kung paano magtrabaho. Haha, Boss Zhao, tingnan mo, itong bagong ayos naming exhaust pipe, okay ba? Ngayon, si Zhao Ti na ang safety expert. Ang pagtango niya ang mahalaga. Kuya T, kailangan nating pumunta sa City Stadium mamayang hapon para pumirma ng kontrata. Isang malaking proyekto na 200,000 square meters. Ginawa na nina Old Chen ang safety plan. Hihe, personal ko itong ni-review ng 3 beses. Ang ating mga patakaran, naipaliwanag na ba sa stadium? Naipaliwanag na, kung hindi masusunod ang safety protocols, hindi sila papayagang umakyat. Walang makakapigil. Anak, ang tibok ng puso ni nanay, mas matatag na kaysa deti. Araw-araw, nakikita kitang umaalis ng ligtas. Mas panatag ang loob ni nanay kaysa sa anupaman. Mula ngayon, hindi na tayo magpapakahira. Ang ginagawa natin ngayon ay seguridad, isang trabahong nagliligtas ng buhay. Para sa isang ligtas na kinabukasan. Cheers!